Eksaktong alas-1:43 ng gabi, walang ideya ang pinarangalan na bayani ng digmaan na malapit na siyang maging biktima. Hindi dapat maging biktima si Clinton Banel. Ipinanganak sa Dripping Springs, Texas, siya ay palaging namumukod-tangi. Naalala siya ng kanyang kapatid na si Stephanie bilang isang taong may malaking personalidad na mahilig sa mga tao, isang atleta na may artistikong katangian na naglalaro ng football, ngunit may parehong hilig sa musika at teatro. Matapos magtrabaho sa Motorola pagkatapos ng high school, nagbago ang lahat noong Setyembre 11, 2001. Tulad ng libu-libong kabataang Amerikano, pinanood ni Clint ang pagbagsak ng mga tour at naramdaman ang isang tawag na hindi niya maaaring baliwalain. Iniwan niya ang kanyang trabaho bilang sibilyan at sumali sa hukbo na pinapatakbo ng makabayang tungkulin. Ngunit hindi lamang naglingkod si Clint. Naging mahusay siya. Siya ay naging isang Green Beret medic, isa sa mga pinaka-elite na sundalo ng militar na maraming beses na nag-deploy sa buong mundo. Sa isang training assignment sa isang ospital sa Oklahoma, nakilala niya si Shauna Cloud, isang nurse na tila nakakaintindi sa mga hinihingi ng paglilingkod sa iba. Nagtayuan sila at si Clint ang gumanap bilang stepfather ng 3 taong gulang na anak na babae ni Shauna na si Rezi. Sa sumunod na 16 na taon, ito lang ang tanging ama na kilala niya, tinuruan niya itong sumayaw at kumanta, tinutulungan siyang maghanda para sa mga beauty pageant, at sinusuportahan ang kanyang mga pangarap. Sa paningin ng mundo, tila isa silang matatag na pamilyang militar. Pagkatapos ng mahigit 20 taon ng serbisyo at maraming deployment, nagretiro si Clint mula sa Fort Bragg noong Disyembre 31, 2024. Tuwang-tuwa siya sa kanyang susunod na kabanata. Nagtrabaho siya ng husto para matanggap sa Physician Assistant Program ng Methodist University at ginamit ang kanyang karanasan bilang isang Special Forces medic sa civilian healthcare. Hindi naging madali ang transisyon, ngunit itinuon ni Clint ang kanyang sarili sa kanyang pag-aaral ng may disiplina sa militar. Nasa 2nd semestre na siya at nahalal na pangulo ng kanyang pangkat. Sa Methodist, natagpuan din niya ang isang bagay na matagal nang nawawala sa kanyang buhay. Tunay na kaligayahan kasama si Kelly Edwards, isang instruktor ng yoga na naglarawan sa kanya bilang masayahing kaibigan at nasasabik sa susunod na kabanata ng buhay. Ngunit may problema. Ang kanyang kasalkay. Shauna ay ilang taon nang tapos at ngayon. Handa na siyang gumawa ng paraan. Tungkol dito. Habang binubuo ni Clint ang kanyang bagong pangarap. Bilang isang magiging physician assistant, si Shauna Cloud ay nagtatrabaho sa isa sa pinakamahirap na kapaligiran sa Virginia, ang Fluana Correctional Center for Women. Ang 16 na taong pagsasama na dating tila matibay ay ngayon ay isa lamang tabing bahay na pinanatili nila habang namumuhay ng halos magkahiwalay na buhay. Si Kelly Edwards na kalaunan ay naging kasintahan ni Clint ay agad na napansin na may mali sa kanyang kasal. Sinabi niya na noong una silang nagsimulang mag-date, hindi talaga siya masyadong nagkukwento tungkol sa kanyang asawa noong una. Mas marami akong nalalaman tungkol sa kanyang anak na babae, kung gaano niya kamahal ang kanyang anak na babae at lahat ng bagay na naidulot nito sa kanyang buhay. Nagtrabaho si Shauna bilang isang naglalakbay na nurse. Kontraktor sa Level 3 Security Facility na may humigit kumulang 1,200 babaeng bilanggo kabilang ang ilan sa mga pinakamapanganib na kriminal sa Virginia. Ito ay mahirap at puno ng stress na trabaho na nagbibigay ng pangangalagang medikal sa mga kababaihang may masalimuot na pangangailangan sa kalusugan at kalusugang pangkaisipan sa isang kapaligiran kung saan ang karahasan at pagdurusa ay pang-araw-araw na realidad. Nagkaroon si Fluana ng magulong kasaysayan. Ang pasilidad ay naging paksa ng mga kasong isinampa na nagsasabing hindi sapat ang pangangalagang medikal at isang maparusa at pagalit na kultura sa mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Para kay Shauna, ang pagtatrabaho sa kapaligirang ito ay nangangahulugan ng pang-araw-araw na
pagkalantad sa karahasan at mga kababaihang. Nakagawa ng malubhang krimen, isang karanasan na maaaring lubos na nagpabago sa kanyang pananaw sa paglutas ng mga problema. Para sa kanyang mga kasamahan, siya ay mukhang may kakayahan at propesyonal na pinapanatili ang isang kalmadong panlabas kahit sa mga pinakamahirap na sitwasyon. Ngunit ang mga nakakakilala sa mag-asawa ay nakakakita na may mali sa kanilang tahanan. Ayon sa mga dokumento ng korte, sina Clint at Shauna ay magkahiwalay sa emosyonal na aspeto sa loob ng ilang taon habang legal pa ring kasal at nagsasama sa kanilang bahay sa Butler Nursery Road. Nagmamay-ari rin si Shauna ng paupahang ari-arian sa Troy, Virginia malapit sa bilangguan. Isang ari-arian na kalaunan ay magiging mahalagang ebidensya sa isang investigasyon sa pagpatay. Bumubuo siya ng tila matatag na karera. Ngunit sinusubaybayan din niya ang mga komunikasyon ni Clint at natuklasan ang ebidensya ng kanyang relasyon kay Kelly Edwards. Malinaw ang pagkakaiba ng kanilang mga mundo. Habang napapaligiran si Clint ng mga kaklase at mga propesor na nakatuon sa pagpapagaling at pagbuo ng kinabukasan, si Shauna ay nalubog sa isang kapaligiran ng parusa at kontrol. Habang nakakahanap siya ng pag-asa at kaligayahan sa kanyang bagong relasyon, natuklasan niya na ang asawang kanyang nakasama sa loob ng 16 na taon ay nagpaplanong iwanan siya. Ipinaliwanag ni Edwards na noong nakilala niya si Clint, ilang buwan na itong kumokonsulta sa mga abogado ng diborsyo. Matapos ang mahabang panahon ng pagsisikap na maging matagumpay ang pagsasama, napagdesisyonan niyang mas makabubuting putulin na ang relasyon at magpatuloy. Kaya noong nakilala ko siya, nasa ganoong yugto na siya. Anya. Ang hindi alam ni Clint ay hindi nag-iisip si Shauna tulad ng isang taong gusto niya ng mapayapang diborsyo. Nag-iisip siya na parang isang taong hindi bibitaw ng walang laban. Enero 27, 2025 ang araw na sa wakas ay nagdesisyon si Clinton Burnell na kontrolin ang kanyang buhay. Nang umagang iyon, pumunta si Clint sa opisina ng isang abogado upang simulan ang legal na proseso ng pagtatapos ng kanyang kasal kay Cloud. Para sa kanya, ito ay kumakatawan sa kalayaan, ang pagkakataong sa wakas ay maging tapat tungkol sa kanyang relasyon at simulang buuin ang buhay na gusto niya kasama si Kelly Edwards. Pagkatapos umalis sa opisina ng abogado, itinuloy ni Clint ang kanyang normal na gawain. Dumalo siya sa mga klase sa Methodist University kung saan siya nag-aaral upang maging isang physician assistant. Pumunta siya sa Fit for Life Giveaway sa Owen Drive kung saan sila ni Shauna ay nag-ehersisyo. Ayon sa mga dokumento ng korte, nasa Giveaway sila ng sabay bandang 1 oras 55 minutos, bagamat umalis sila sakay ng magkahiwalay na Cots. Mula sa Gifford, nagmaneho si Clint papuntang Methodist University upang mag-aral para sa isang paparating na pagsusulit. Karaniwang pag-ugali ito ng isang taong kilala sa kanyang dedikasyon sa kanyang pag-aaral. Bilang pangulo ng kanyang pangkat, sineryoso niya ang kanyang mga responsibilidad sa akademiko. Nang matapos mag-aral si Clint, nagmaneho siya pauwi sa bahay sa Butler Nursery Road na kanilang tinirhan kasama si Shauna. Kalaunan ay mapapatunayan ng mga record ng cellphone na nakarating siya sa bahay ng gabi at hindi na nakaalis ng buhay. Nang gabing iyon, nagdesisyon si Clint na sabihin kay Shauna ang tungkol sa kanyang pagbisita sa opisina ng abogado. Ito ay isang pag-uusap na malamang ay kinatatakutan niya, ngunit bilang isang taong pinahahalagahan ang katapatan at diretsong komunikasyon, naramdaman niya na ito ang tamang gawin. Ngunit, ang reaksyon ni Shauna ay hindi ang inaasahan ni Clint. Ayon sa mga dokumento ng korte, ang pag-uusap na ito ang naging komprontasyon na kalaunan ay matutukoy ng mga investigador bilang dahilan ng susunod na nangyari. Sa isang punto ng gabi, ipinadala ni Clint ang kanyang huling text message kay Kelly Edwards. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa diborsyo. Magandang gabi. Ito ay dapat na isang simpleng update na nagpapaalam kay Edwards na
Gumawa na siya ng mahirap na hakbang ng pagpapaalam sa kanyang asawa tungkol sa kanyang mga plano. Ang hindi alam ni Clint ay sa pamamagitan ng pagsasabi kay Shauna tungkol sa diborsyo, nagsimula siya ng isang plano na tila matagal nang pinag-iisipan ni Shauna. Ang pag-uusap na dapat sana ay hahantong sa kalayaan ay sa halip ay nagtakda ng kanyang kapalaran. Nang hindi sumipot si Clinton Burnell sa klase noong Enero 28, 2025. Agad itong nagdulot ng alarma sa Methodist University. Pagsapit ng 2 oras 58 minutos nang hindi pa rin sumusulpot si Clint at hindi makontak, isang empleyado sa universidad ang tumawag sa Cumberland County Sheriff's Office upang humingi ng welfare check para sa isang taong siniseryoso ang kanyang pag-aaral tulad ni Clint. Ang pagliban sa klase ay talagang hindi nararapat. Nang dumating ang mga deputies sa bahay sa Butler Nursery Road, natagpuan nila ang kotse ni Clint na nakapark sa driveway. Nasa loob ng bahay ang mga susi ng kanyang sasakyan, kasama ang kanyang pitaka, ang kanyang backpack sa paaralan, ang kanyang salamin sa pagbasa, at lahat ng iba pang mga personal na gamit na kakailanganin ng isang tao kung nagbabalak silang umalis ng kusang loob. Ngunit wala si Clint. Hinarap ni Shauna Cloud ang mga deputies na may kwento na tila kapanipaniwala, ngunit sa totoo lang ay isang maingat na binuong sapot ng mga kasinungalingan. Sinabi niya sa kanila na hindi niya nakita ang kanyang asawa simula noong nakaraang araw sa JYN. Inaangkin niya na pagkagising niya ng umaga, ang sasakyan nito ay nasa driveway. Ngunit hindi niya ito mahanap kahit saan. Ang nagpahanga sa kwento ay ang hindi ginawa ni Shauna. Sa kabila ng pag-aangkin na ang kanyang asawa ay misteryoso na nawala, tumanggi siyang maghain ng ulat ng nawawalang tao. Para sa isang umano ay nag-aalalang asawa, ito ay isang nakasisilaw na pulang bandila. Nang gabing iyon, alas negatibo 11 ng gabi, nakatanggap ang opisina ng sheriff ng isa pang kahilingan para sa tseke ng kapakanan. Sa pagkakataong ito, mula kay Kelly Edwards. Alam agad ni Edwards na may mali dahil madalas silang mag-usap ni Clint sa maghapon at wala na siyang narinig mula rito simula nang mag-goodnight text siya. Nang tumawag si Edwards sa 911, kitang-kita ang pagkataranta niya. Hindi tulad ni Shauna, agad na naghain si Edwards ng formal na ulat tungkol sa nawawalang tao. Kapansin-pansin ang pagkakaiba sa pagitan ng mga tugon ng dalawang babae. Agad na itinalaga ang kaso sa major crimes. Ngunit at pagsapit ng Enero 30, inilipat na ito sa homicide unit. Ang mabilis na paglala ng kaso ay nagmumungkahi na hinala na ng mga investigador. Ang pinakamasama, ang investigasyon sa pagkawala ni Clinton Bonnell ay mabilis na nagsiwalat na may isang taong hindi nagsasabi ng totoo. Habang pinapanatili ni Shauna Cloud ang kanyang kwento tungkol sa hindi pagkikita ng kanyang asawa simula nang bumisita sila sa GIF. Ang mga investigador ay nakakatuklas ng ebidensya na nagpinta ng ibang larawan. Noong Enero 31, bumalik ang mga deputies upang mas masusing halughugin ang bahay ng mga Bonnell. Ang kanilang natagpuan sa loob ay sisira sa anumang pag-asa na maaaring buhay pa si Clint. Ang kanyang backpack at laptop parehong may mga butas ng bala. Hindi ito mga basta-basta butas. Ang mga ito ay malinaw na ebidensya na ang karahasan gamit ang baril ay nangyari sa loob ng bahay kung saan sinabi ni Shauna na walang nangyari. Ngunit nagsisimula pa lamang ang mga investigador. Noong Pebrero 1, pinalawak nila ang kanilang investigasyon sa Virginia kung saan pagmamay-ari ni Shauna ang mga inuupahang ari-arian. Sa Fluana Correctional Center kung saan siya nagtatrabaho. Sa tulong ng Virginia State Police,
Ipinatupad nila ang mga search warrant sa kanyang sasakyan, inuupahang ari-arian at cellphone. Nakakuha ang paghahanap ng mahahalagang ebidensya, kabilang ang cellphone ni Shauna at iba pang mga bagay na makakatulong sa pag-ugnay ng nangyari. Habang tinatanong, gumawa si Shauna ng isang kritikal na pag-amin. Sinabi niya sa mga investigador na sila ni Clint ay nagtalo tungkol sa isang sulat mula sa kasintahan nito. Sa buong Pebrero, nakakuha ang mga investigador ng maraming search warrant para sa digital data, mga record ng cellphone, video, footage, at mga digital device. Ang datos na kanilang nakalap ay lumikha ng isang nakakapanghinang timeline ng mga pangyayari. Pinatunayan ng mga record ng cellphone na si Clint ay umuwi noong Enero 27 at hindi kailanman umalis ng buhay sa bahay. Ngunit ang telepono ni Shauna ay nagkwento ng ibang-iba tungkol sa kanyang mga galaw pagkatapos ng pagpatay. Noong Enero 29, isang araw lamang matapos pinaniniwala ang pinatay si Clint. Ipinakita ng mga digital na ebidensya na si Shauna ay naglakbay patungo sa isang lawa sa Gay Road, mga 3 milya mula sa kanilang tahanan. Huminto siya roon ng 15 minuto. Pumuwesto sa kanyang posisyon mga 6 na talampakan mula sa kung saan kalaunan ay matutuklasan ng mga investigador ang mga pinagpira-piraso na labi ni Clint. Nakakita rin ang mga investigador ng mga ebidensyang video na naglalagay kay Shauna sa lugar kung saan kalaunan ay makukuha ang katawan ni Clint. Ang pagsasama ng datos ng gihit at pagsubaybay sa video ay lumikha ng isang hindi maputol na kadena na nag-ugnay sa kanya sa lugar ng pagtatapon ng basura. Napakalaki ng ebidensya. Mga butas ng bala na tumutugma sa mga pattern ng sugat. Mga digital na landas na direktang patungo sa lugar ng pagtatapon ng bangkay at ang sariling mga pag-amin ni Shauna tungkol sa pagharap kay Clint. Noong Pebrero 25, 2025, isang may-ari ng bahay sa 42,000 block ng Gay Road ang nakatuklas ng isang bagay na magmumulto sa kanila magpakailanman. Tumawag sila sa 911 para iulat ang mga labi ng tao na lumulutang sa lawa sa likod ng kanilang bahay. Ngunit hindi ito basta-basta bangkay. Ito ay isang puputol-putol na katawan ng tao na walang mga braso, walang mga binti at walang ulo. Ang lokasyon ay eksakto kung saan ipinakita ng digital na ebidensya na tumutunog ang cellphone ni Cloud noong Enero 29. Ito ang lugar kung saan siya huminto. Nang 15 minuto, mga 6 na talampakan mula sa kung saan natagpuan ngayon ng mga investigador ang labi ng kanyang asawa. Dahil sa kondisyon ng mga labi, imposibleng agarang makilala. Ang bangkay ay nasa tubig ng halos 1 buwan at ang sinasadyang pagputol-putol ay nag-alis ng lahat ng pagkakakilanlan. Ito ay isang eksena na kahit ang mga veterano na investigador ay ilalarawan kalaunan bilang isa sa mga pinaka-nakakagambalang naranasan nila. Ang mga labi ay ipinadala sa tanggapan ng North Carolina State Medical Examiner kung saan ginawa ang isang CT profile. At pagkatapos ay ipinadala sa Armed Forces Medical Examiner System para sa paghahambing sa mga record ng militar ni Clint. Ang proseso ay abuti ng ilang linggo na nagpapanatili sa kanyang pamilya sa matinding pananabik. Si Stephanie Firkins, kapatid ni Clint, ay kalaunan ay maaalala ang kanyang reaksyon nang marinig niya ang tungkol sa natuklasan. Sa tuwing may bahagi sa kanya na matatagpuan sa lawa, sa aking tiyan, alam kong siya iyon. Noong Marso 28, 2025, kinumpirma ng sistema ng medical examiner ng sandatahang lakas ang kinatatakutan ng lahat. Ang IC ay tugma kay Clinton Bell. Nang araw ding iyon, si Shauna Cloud ay inaresto sa kanyang tirahan at kinasuhan ng first-degree murder at concealment of death.
Inihayag ng mga resulta ng autopsy ang buong kakilakilabot ng ginawa kay Clint. Siya ay binaril ng 4 na beses sa kanyang itaas at ibabang likod na ang bawat bala ay tumatago sa kanyang dibdib. Ang trajectory ay nagmumungkahi na siya ay binaril habang nakahiga o nabigla. Ngunit ang pamamaril ay simula pa lamang. Matapos mamatay si Clint, ang kanyang katawan ay pinaghiwa-hiwalay gamit ang tila isang mechanical saw. Ang katumpakan ay nagmumungkahi ng isang taong may kaalaman sa medisina, eksakto. Ang uri ng kaalamang maaaring taglayin ni Shauna sa pamamagitan ng kanyang trabaho bilang isang nurse. Inilarawan ni Cumberland County District Attorney Billy West ang kaso bilang kakilakilabot. Sa wakas, ang natuklasan ay nagbigay sa mga investigador ng pisikal na ebidensya na tumutugma sa lahat ng kanilang digital at circumstantial na ebidensya. Noong Marso 31, 2025, si Shauna Lee Cloud ay unang humarap sa Cumberland County District Court na nahaharap sa mga kasong maaaring magdulot ng parusang kamatayan. Ang korte ay kinasuhan ng emosyon habang nakaupo si Stephanie Fkins sa unang hanay. Sa wakas ay nakaharap sa babaeng pinaniniwalaan niyang pumatay sa kanyang kapatid. Sa likuran niya ay nakaupo si Razzie Cloud, ang 19 taong gulang na anak na babae ni Shauna na naipit sa pagitan ng katapatan sa kanyang ina at kalungkutan para sa lalaking nagpalaki sa kanya. Nang si Shauna ay dinala, tila kalmado siya at hindi gaanong nagpakita ng emosyon. Inilatag ni District Attorney Billy West ang mapaminsalang kaso. Digital na patunay na naroon siya malapit sa kung saan natagpuan ang bangkay. Mga ebidensya sa video na naglagay sa kanya sa pinangyarihan. Mga butas ng bala sa mga gamit ni Clint na tugma sa kanyang mga sugat. Ipinaglaban ng abogado ng depensa na si James McCray. Si Bond, tinawag si Shauna na isang huwarang mamamayan na nakipagtulungan sa mga tagapagpatupad ng batas. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Sabi ni McCray, isang pahayag na tila kakaiba dahil sa mga brutal na paratang. Ngunit hindi na tinagsihukom. Francis Mustafa Britt. Matapos marinig ang ebidensya, binanggit niya ang kasuklam-suklam na katangian ng pagkamatay ni Clint. Ito ay isang kasuklam-suklam na kaso at dahil isa itong kaso ng pagpatay na may kamatayan walang piyansa. Hanggang Disyembre 2025, si Shauna Cloud ay nananatili sa Cumberland County Detention Center naghihintay ng paglilitis para sa pagpatay na may kamatayan. Ang kaso laban sa kanya ay tila napakalaki ngunit walang legal na resulta ang makakapagpawalang bisa sa mapaminsalang epekto ng pagkamatay ni Clinton Bell. Patuloy na nahihirapan si Stephanie Fkins sa brutal na pagkawala ng kanyang kapatid. Ang katotohanan na wala na siya ay isang bagay na iniisip ko tuwing umaga hanggang sa matulog ako. Anya, ang buhay ay lubos na nagbago para sa lahat ng miyembro ng aming pamilya. Hindi na ito magiging pareho. Hindi pa rin makapagdaos ng libing ang pamilya. Dahil nagpapatuloy ang investigasyon. Marahil ang pinakatrahedya ay si Razzie Cloud na nawala ng nag-iisang ama na nakilala niya. Ayon sa abogado ng kanyang ina, hindi siya naniniwala na may kinalaman si Shauna kaya't naipit siya sa pagitan ng katapatan at napakaraming ebidensya. Para sa pamilya ni Clint, nag-post si Stephanie. Si Clint ay isang kahangahangang tao na nagsakripisyo ng napakaraming bagay para sa iba. Ang makuha mula sa amin ng wala sa panahon sa kamay ng kasamaan ay hindi kailanman maunawaan. Ang Green Beret na nakaligtas sa mga pag-deploy ng labanan sa buong mundo ay hindi makaligtas sa banta sa kanyang sariling tahanan.